We, the DILG, imbued with the core values of integrity, teamwork, and responsiveness, commit to formulate sound policies on strengthening local government capacities, performing oversight function over LGUs, and providing rewards and incentives. We pledge to provide effective technical and administrative services, to uphold excellence in local governance and enhance the service delivery of our regional and field offices, to become trusted partners in nurturing local governments and sustaining peaceful, safe, progressive, resilient, and inclusive communities. We commit to continually improve the effectiveness of our quality management system, compliant with applicable statutory and regulatory requirements and international standards, gearing towards organizational efficiency in pursuing our mandate and achieving our clients' satisfaction. we commit to consistently demonstrate ang matino, mahusay At maasahang kagawaran para sa mapagkalinga at maunlad na pamahalaang lokal. Ang DILG ay matino, mahusay at maasahan. Magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. Dos Marhay na Aldao sa Indugabos, Bicol Region. Sa ngalan po ng Department of the Interior and Local Government, Regional Office 5, na pinamumunuan ng aming Regional Director na si Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. sa SO3, Welcome to Balangibog! Episode 12, talakayan tungkol sa bawasa, tungo sa patuloy na daloy ng sapat, malinis at masaganang tubig sa mga barangay sa pamamagitan ng Barangay Waterworks and Sanitation o mas kilala bilang bawasa. Ako po si LGOO2 Jefferson L. Pura. Ako naman po si PEO2 Deborah Jane El Saldo. Kasama po natin ang buong PDMU team sa pamumuno ni LGOO8 Julius Rodel L. Car Ortiz sa SO5 at ang members ng RCIT and RIC2 Technical Team. Kami po ang inyong makakasama sa episode na ito. Sa lahat ng mga kasama nating tagapanood at tagapakinig mula sa FB Live, shout out po sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Isang mainit na pagbati para sa panibagong kabanata ng ating Balangibog Series, ang inyong pinagkakatiwalaang programa kung saan ang katotohanan laging nangingibabaw. Dito, basta lihitimo, ibalangibog mo. Dito, Dahil basta sa lihitimo, ibalangibog mo. Dahil sa balangibog, bawal ang fake news. Talakayan, tapat, diretso, at walang halong kasinungalingan. Muli, welcome sa Balangibog Series. Muli po namin kayong makakasama sa panibago na namang episode ng Balangibog, ang platform ng Bicol LGRRC kung saan tinatalakay ang mga napapanahong issue at usapin na naglalayong magbigay ng impormasyon at napalawak ang kalaman ng ating komunidad. Naku partner, isang espesyal at napakahalagang araw ito dahil isang napakaseryosong usapin ang ating pag-uusapan ngayon. Ang maayos na pamamahala at organisado na Barangay Waterworks and Sanitations Associations o mas kilala rin bilang BAWASA. Ito ay mahalaga upang matiyak ang ligtas, sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa ating mga barangay. Tama ka dyan, partner. Kaya naman para mabigyan tayo ng mas mahalagang impormasyon at mga gabay kung paano ba mag-organisa at mamahala ng bawasa ay nandito ang ating mga panauhin. At syempre partner, para mas mapalalim pa ang ating pag-unawa sa mga proseso at pag-oorganisa ng pamamahala, makakapanayam din natin ang kinatawan mula sa isang barangay dito mismo sa Bicol Region na may matagumpay na bawasa. Magbabahagi sila ng kanilang mga karanasan at ilan sa kanilang mga best practices. Tunghayan natin lahat ng yan, kaya't halina ating mga kabalangibog, simulan na natin ang talakayan tungkol sa bawasa. Pero bago tayo magsimula, partner, ay anyayahan muna natin ang ating mga viewers online to kindly fill out the attendance form
para alam namin na kasama namin kayo. At mamaya naman po, after nitong ating episode, ay sasagutan din po natin ang ating feedback form. You may check the link flashed on the screen or through the following link. Ang link ay available din sa ating comment section. Yan. Sa Facebook Live. Para po sa inyong mga katanungan, maaari niyo pong i-comment ang inyong mga tanong sa ating comment section. At babasahin natin yan mamaya-maya. Sa ngayon naman po, partner, ay batiin muna natin ang ating mga viewers and participants from different cities, municipalities, and barangays in the Bicol region. Hello po sa inyong lahat dyan. Kasama din po natin ang ating regional top management sa pangunguna ng ating regional director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., SESO 3, Assistant Regional Director Joaquin G. Lucero, SESO 4, ang ating mga division chiefs, LGCDD Chief, LGOO 7, Maria Rothel P. Gigantoca, Caurico E. Gaurino, LGMed Chief Darlene D. Allende, Assistant Division Chiefs LGOO 6, May G. Clemente, OIC ADC Roma Santa C. Miranda, at ang ating mga section chiefs. Magandang umaga po sa inyo, ma'ams and sirs. Hindi rin po natin makakalimutan, of course. Kasama din po natin ang ating mga provincial directors, mga cluster heads, mga project managers, program managers, at ang ating mga DILG field officers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo dumako sa talakayan, atin munang silipin ang kasalukuyang sitwasyon patungkol sa water and sanitation services sa ating rehiyon. Hindi lahat ay may kasagutan na oo. Alam mo ba sa Bicol Region, may 73 barangay pa ang waterless o walang access sa tubig? Ito ay batay sa datos na nakalap mula sa National Anti-Poverty Commission. Ibig sabihin, mababa ang access ng mga pamilyang naninirahan dito sa ligtas at sapat na supply ng inuming tubig. Ayon naman sa datos mula sa Philippine Statistics Authority Annual Poverty Indicator Survey na isinagawa noong taong 2022, makikita ang pagkakaiba-iba ng antas ng access sa mga batayang serbisyo kaugnay sa tubig at sanitasyon. Sa serbisyong inuming tubig, ang porsyento ng mga pamilyang may access sa safely managed drinking water service ay may kabuuang porsyento na umaabot sa 90.1 ng mga pamilya. Nangangahulugan nito na hindi lalagpas sa 30 minuto na sila ay makakakuha ng malinis na tubig. Nasa 4.6 ang may limited access kung saan lagpas 30 minuto ang kinakailangan nila para makakuha ng malinis na tubig. At mayroong 4.9% para sa unimproved water sources o yung mga mula lamang sa mga hindi protektadong bukal at mga balon. Batay naman sa ulat mula sa DOH Field Health Services Information System 2024 Health Program Accomplishment, as of February 24, 2025, ang access sa basic water supply para sa Level 3 water system ay nasa 46.51% lamang. Samantalang 24.8% naman ang may mga access sa Level 2 at nasa 28.89% ang may access sa Level 1. Para sa mga hand washing facilities, 93% ng mga pamilya sa Kalakhang Bicol ang may access na sa basic facilities. Ibig sabihin, ang bahagdan na ito ay may hand washing facilities na may sabon at tubig. Nasa 2.1% naman ang may mga limited access o mayroong mga pasilidad ngunit walang tubig o sabon. Samantala, nakapagtala pa ng 4.9% ang walang pasilidad para sa hand washing. Sa larangan ng sanitasyon, 80.9% ng mga pamilya ang may sariling access sa safely managed sanitation facilities. 8.5% naman ang mayroong limited access kung saan nakikishare o nakikibahagi sila sa ibang household. Mayroong 2.5% din ang may mga unimproved access. Ito yung mga gumagamit ng pit latrines na walang mga slab o platform, hanging latrines o mga bucket latrines. Ngunit nakakabahala na may 8.1% pa rin ng populasyon sa Bicol ang gumagamit pa rin ng open defecations o hindi ligtas na paraan ng sanitasyon. Mula sa mga datos na ito, malinaw ang indikasyon ng pangangailangan
para sa agarang interbensyon at pagpapalawak ng mga programang patubig sa rehiyon. May mga hakbang nang isinagawa ang pamahalaan upang tugunan ang mga kakulangang ito. Mula taong 2011 hanggang 2024, nakapagtala ang Department of the Interior and Local Government ng kabuang 1,180 na bilang ng mga proyekto na may kaugnayan sa serbisyong patubig sa rehiyong Bicol. Ang mga proyektong ito ay may kabuang pondong inilaan na umabot sa 3.7 billion pesos. Patunay ito na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga local government units upang maitaas ang antas ng serbisyong patubig sa mga komunidad. Gayun din, mahalagang bigyang diin ang papel ng mga samahang pangkomunidad tulad ng mga Barangay Waterworks and Sanitation Associations o BAWASA para tugunan ang mga pangangailangan sa tubig. Ayon sa datos mula sa Securities and Exchange Commission, nasa 76 ang nagparehistro sa kanilang tanggapan. Subalit, sa kasalukuyang taon, 14 lamang sa bilang na ito ang aktibo, samantalang ang mga natitirang bilang ay suspendido, revoke o nag-expire na ang pagpaparehistro. Bagamat ito ay positibong hakbang, marami pa rin sa mga samahang ito ang nangangailangan ng kapasidad, suporta at tulong upang mapanatili ang operasyon at pagpapalawak ang saklaw ng kanilang serbisyo. Sa kabuuan, ang hamon ng akses sa malinis na tubig at maayos na sanitasyon ay hindi lamang usapin ng infrastruktura, kundi pati na rin ng gobyerno, komunidad at patuloy na pagtutulungan. Ang datos ay nagsisilbing paalala na malayo pa ang ating lalakbayin, ngunit may malinaw na direksyon at layunin tayong pinagtutulungan. Ang pagkakaroon ng ligtas, malinis at abot-kayang tubig at sanitasyon para sa bawat Bicolano. Natin ang ating bisita at tagapagsalita ngayong araw. Malugod naming pinapakilala ang kinatawan mula sa Office of the Project Development Services ng DILG Central Office para bigyang kasagutan ang ating mga katanungan patungkol sa BAWASA. Kaya partner, ipakilala mo na ang ating bisita. Thank you, partner. Pinapakilala po namin sa inyo si Sir Rogelio Ocampo, kasalukuyang Project Management Manager 1 ng Water Supply and Sanitation Sector ng OPDS. Magandang umaga po, sir. Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa Balangibog. Salamat, Jeff. At maraming salamat. Inimbatahan nyo kami para magbigay ng linaw tungkol dito sa BAWASA. Napakarami kasing usapin dito, but ito ang tatalakayin natin at bibigyan ng linaw. Kami po ay natutuwa na inyo pong napaunlakan ang aming imbitasyon at nagpapasalamat na din po kami sa oras na ilalaan po ninyo upang masagot po ang aming mga tanong. And of course po, ang mga tanong din ng ating mga viewers and participants. Kanina nakita natin na hindi pala lahat may access sa sapat at malinis na tubig. Sir, ano po kaya ang pwedeng hakbang o pamamaraan para masolusyonan ang kinakaharap na ito ng aming rehiyon patungkol sa water and sanitation? Nakita ko nga, Jeff, napakalaki pa yung problema o yung tinatawag nating gap pagdating sa patubig at sanidad. Pero dalawang bagay nakita ko dito, Jeff. Kasi una, physical, napakarami tayong mga water system na kulang sa tubig at ito ay nangangailangan na dapat hanapin natin, i-map out natin ang kung nasaan yung mga potential na tubig na ito. At ang isa pa, marami na ring mga existing na water and sanitation, pero ang problema, naghihingalo yung mga asosasyon. At ito yung magandang talakayan na ating bibigyan ng pansin sapagkat napakahalaga ang papel ng BAWASA. At ito nga po yung ating mga tatalakayin ngayon. Salamat. Nabanggit niyo po, sir, kung ano yung BAWASA. Para po sa kaalaman naming lahat dito ngayon ay ano po ba, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong BAWASA? Kanina ipinakita na, thank you, Deb. Pinakita kanina kung ano ang kahulugan ng BAWASA, Barangay Waterworks and Sanitation Association. Pero ito po ay isang organisasyon na binubuo ng mga piniling miyembro ng komunidad. Pero ang mahalaga dito,
yung kanilang tungkulin. Ano-ano ba yung mga tungkulin ng mga bawasa? Una, dapat ang bawasa ay makapag-deliver ng safe, yung ligtas na tubig at sanidad sa komunidad. Hindi lamang ito. Kailangan na andoon yung tinatawag na transparency, participatory, at lahat ng miyembro ng bawasa at saka even users ay binibigyan ng pagkakataon na ano ba yung mga ideas, ano ba yung mga rekomendasyon, ano ang pwede nakikita nila para magbago yung serbisyo ng bawasa. Ang isa pa dito, ito yung isang mahalaga na dapat malaman po natin. Itinataguyod nila yung tinatawag na human rights-based approach. Alam niyo po ba ang tubig at sanidad or sanitation facilities, ito ay karapatan ng bawat isang tao. Simula sa matanda, bata hanggang sa yung mga disabled, dapat makaranas sila o makatanggap ng malinis at sapat na tubig. At isa pa, sila yung naatasan na mag-manage, magpatakbo para maging maayos yung tubig. Hindi natin inaasahan na dapat yung mga iinumin natin ay magkakaroon tayo ng sakit. Hindi po. Kailangang ligtas at pinangangalagaan hanggang sa maging maayos ang pagpapatakbo ng patubig. Yan. Thank you so much, sir. Nabanggit nyo kanina, sir, na ito nga ay mahalaga. Yeah. Ang bawasa ay mahalaga asosasyon sa pagpapanatili o pagbibigay serbisyo sa ng tubig at sanitation, of course, sir. Ano po ang mga legal basis nito, sir, na bawasa, pag-oorganisa nitong isang asosasyon na ito? Thank you, Jeff. Napakahalaga nito. Dapat po malaman ng ating mga kababayan, ng ating mga local government units, na ito pong bawasa, ito po'y inorganisa dahil merong tinatawag na legal basis. Merong identity. At isa po dun sa mga legal basis na ito, yung RA o Republic Act 6716, matagal na po ito. This was issued in 1989. Pero dito po nakapaloob yung tung pag-oorganisa, pagmamanage ng bawasa na siya ang nagmamanage ng lahat ng facilities para maging maayos ang takbo ng tubig. Ito po ay sa buong Pilipinas. Ito po ay nakaakibat doon sa isang layunin na nasa ilalim ng DPWH. Pero sa ngayon, yung provision noon, kagaya ng bawasa, ay nagpapatuloy. Ang pangalawa, itong tinatawag nating Republic Act 7160, very popular. This is the local government code. At dito nakasaad na ang ating local government unit ay pwedeng mag-organisa ng isang grupo upang sa ganon mapanatili nilang maayos ang serbisyo doon sa komunidad, lalo na sa mga barangay natin. Kaya ito po yung legal basis. Dalawa, una ay Republic Act 6716 at 7160 local government code. Ang susunod pong tanong, sir, ay ano po ba dapat ang komposisyon ng isang bawasa or ano po ba ang bumubuo sa isang bawasa po? Yung bawasa natin dahil ito'y isang organisasyon, may buhay at nagpapatakbo. Kailangan nito meron tayong tinatawag na component, may mga sangkap. At ang sangkap na ito, unang-una meron tinatawag tayong General Assembly. Ang General Assembly ay binubuo ng mga leaders, ating mga mamamayan sa isang barangay at sila yung bumubuo at sila ang tumatanggap ng report ng galing ng bawasa. Ang pangalawa ay ang tinatawag nating Board of Directors. Itong Board of Directors ay binubuo ng mga leaders ng isang barangay at ibang mga leaders din na tumatakbo or yung merong isinasagawang mga proyekto doon sa barangay. At kasama rin po dito yung tinatawag po nating BHW, Barangay Health Workers. So sila po yung bumubuo ng tinatawag nating Board of Directors. At itong Board of Directors, sila ang nagbabalangkas, sila ang gumagawa ng policy at ipinapatupad ito. At hindi lamang ito, meron silang tinatawag na may mga policy na nagmula sa consultation, sa participatory process para malaman nila ano yung kailangang pagbabago sa mga alituntunin sa mga policy. Kaya mahalaga po ang papel ng ating Board of Directors. Hindi lamang po yun. Kagaya nito, meron po silang tinatawag na committees. Ito po yung mga grupo na nagpapatupad ng kanilang mga ilang tungkulin. Ilan po dito sa mga committees na ito, meron po tayong tinatawag na Election Committee, meron tayong Education and Training Committee, at meron tayong Membership Committee. At pwede pong magdagdag, depende sa pangangailangan ng isang bawasa. Hindi lamang po ito, meron tayong tinatawag na BWSA officers.
Ito pong BWSA officers, sila po yung nagpapatakbo ng pang-araw-araw na operation ng ating water facilities. At dito po meron tayong presidente, meron tayong vice president, meron tayong secretary, meron treasurer, at meron tayong mga caretaker, yung mga tinatawag nating plumber. Yan. Tapos, mahalaga na meron din po tinatawag na Finance and Admin Committee or group dahil sila po yung nangangalaga ng record pinansyal, pagngolekta, paggastos at pagre-report po nito. Napakahalaga po yung ating report ng pinansyal dahil kung wala pong transparency sa pinansyal, hindi po magtitiwala ang taong bayan. Kaya kailangan po malinis, maayos yung pong record pagdating sa pamimera. At meron pong yung isa pa dito na miyembro ng BAWASA ay yung tinatawag nating Top Stand Group. Alam niyo po ba, ang Top Stand Group, ito ay ginagawa or inoorganisa sa isang Level 2 water supply. What do you mean by Level 2 water supply? Ito po yung Top Stand, communal top stand na sineserbisyuhan ang 5 hanggang 10 bayan. At strategically nasa gitna iyon para ang lahat ng tao ay makakakuha ng tubig doon sa top stand. So ang tawag po sa kanila ay top stand group at sila ang nangangasiwa, sila ang naglilinis, sila ang nagpoprotekta so that yung serbisyo ay nagpapatuloy. Yan. So ito yung mga komposisyon ng BAWASA. Ano-ano po ba ang mga dokumento na kailangan upang maitatag ang isang asosasyon na BAWASA? Mahalaga ang dokumento. Bakit? Sapagkat ito ang pinagbabasihan ninyo ng lahat ng bagay. Simula doon sa pagkukumpuni, sa pagmamanage, ano yung legal identity, tinatawag nating certification ng certificate of registration. So lahat ng ito. Pero iisa-isahin ko po ito. Ang mga dokumento na dapat hawak ng ating mga BAWASA ay unang-una as-built plan, as-built. Ito po ay plano na kung saan nakalatag ang lahat ng aktwal, nasa ng tubo, nasa ng tangke, nasa ng bomba, at ang lahat ng parte ng component ng water system. Ito po yung engineering, ika nga po sa technical term, saan nakalocate. At pag nag-repair tayo, alam natin kung saan pupuntahan. Yung po yung tinatawag nating as-built plan. Ang pangalawa ay technical information. Yung pong technical information, ito po yung mga brochure, yung mga information about, for example, sa bomba, o kaya doon sa tangke, o kaya doon sa top stand. Ito po ay mayroong mga technical informasyon na kailangang alam po natin, lalo na sa bomba. Kapag ang bomba, dahil ito ay mayroong tinatawag na lifetime, nagsiservisyo ng ilang taon, kaya kailangan ang impormasyon na ito ay intact, kumpleto. Maaring hindi ito maintindihan ng ating mga BAWASA, pero yung mga technical engineers po natin na marunong bumasa, yun po ang pagbabasihan. Pero dapat hawak po ito ng ating BAWASA. Ano pa po? Operation manual. Kasama po ito doon sa tinatawag nating doon sa water, sa well, and pumps. Mahalaga rin po dito na dapat meron kayong deed of donation. Mahalaga ito dahil ito ang pinagmumulan ng away later on. Kapag ka namatay na si nanay, si tatay, nung may-ari ng lupa, ito ng mga anak ang magkiklaim. Dapat merong deed of donation from the start. At ito po ay pinipirmahan ng may-ari at saka ng mga anak. Isa pa po, book of accounts. Ito po yung ledger, ito po yung book, ito po yung lahat ng inilista pagdating sa gastos, sa mga miyembro, magkano ang binayaran, magkano ang ginastos, magkano ang nirepair. Lahat ng bagay, when it comes to financial transaction, ay naandoon, book of accounts. At mahalaga po dito ay meron tinatawag tayong water permit. Ito po ay regulatory requirement ng national government para makontrol ang ating water resources. Ito po ay kailangang i-apply ng BAWASA sa simula pa lang ng operation ng water system. Water permit, kailangan po ito. Ang isa pa po ay yung potability test. Napakahalaga po itong potability test sapagkat ito yung sumasang-ayon doon sa human rights-based principle. Kailangang ligtas.
Hindi lang naiinom, nakikita natin, malinis, pero iba pa yung tinatawag nating safe to drink, walang bakterya para hindi magkasakit ang ating mga kabataan o mga mamamayan. Ang isa pa, Certificate of Registration. Ito yung legal identity ng barangay, ng bawasa. At ito ay naka-registration either sa SEC, sa DOLE, at saka ibang sangay ng gobyerno. Pero mahalaga ito na meron silang nakatabi at nakapost sa kanilang opisina. Isa pa po, organizational structure. Magandang maging malinaw kung sino ang namamahala, ang pangalan, at saka yung ito po ay nakapost normally doon sa dingding ng kanilang opisina. So mahalaga po ito. Ang isa pa ay ang Constitution and Bylaws. Ito pong Constitution Bylaws, kasama po ito doon sa registration or certificate of registration, at ito po ay kailangang fill-upan at naandito ang mission, vision at ang iba pang mga gawain ng asosasyon. Isa pa, siyempre merong bank book. Ibig sabihin yung pera ay hindi itinatabi sa bahay o sa bulsa, kundi doon sa bangko para maging safe po ito. So, ang humahawak po nito, ang authorized nito yung ating treasurer. Yan. At ang isa pa, pinakahuli ay yung tinatawag nating Localized Customer Service Code or Localized Customer Service Code. Kailangan po meron pong kopya sila nito. Ayan po, narinig po natin ang napakaraming dokumento na kailangang ihanda ng mga barangay natin na gustong mag-organisa ng isang bawasa. Nabanggit niyo po doon, sir, sa mga dokumentong ito, yung Localized Customer Service Code. Ano po ba ito, sir? Itong tinatawag nating Localized Customer Service Code, ito'y kontrata. Ito'y kontrata between two parties. At ang parties na involved dito, yung mismong bawasa officials, yung bawasa association, at saka yung mga customers, yung mga consumers, yung mga mamamayan. So ito po yung kontrata na nakasaad. Ano po yung mga nakasaad? Pag sinabi po nating kontrata, dito nakalagay kung ano ang mga roles and responsibility nila, ano ang mga operation and management approach. Dapat malinaw po yan. At kung ano ang fees, magkano yung babayaran, magkano yung mga fees, membership fee, penalties, and everything, at saka yung mga pagre-repair, at saka iba pang responsibility ng users at saka ng officials. So ito po yung pinakakontrata para makapag-organize sila or makapag-operate as bawasa. Yan. Nabanggit nyo kanina, sir, na kailangan ligtas at malinis ang tubig na galing dito sa mga tangke nitong asosasyon na ito. Paano natin malalaman, sir, na may kalidad at epektibo ang water system na itinayo? Magandang tanong yan, Jeff. Kasi ito po yung nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Pagkatapos ng kontrata, walang standard. At sa bandang huli, tayo ay nagsisisi, bakit natin ginawa ito pag nagpapahirap sa atin? Mahalaga na yung ating bawasa ay meron tinatawag na key performance indicators. At dito sa water supply, meron tayong key performance indicators at meron tayong 4 at dinagdagan ko pa ng isa, which is 5. Una, service level. Pagdating sa service level, naandoon yung tinatawag na water coverage. Ibig sabihin, yung ating bawasa ay mag-ooperate sa buong barangay. Meron nga ditong sinasabing 65 to 75% to be covered. But unfortunately, depende yun sa tubig. Kung kulang ang tubig, siyempre kaunti lang ang maabot. Pero ang bawasa ay kailangan gumawa ng hakbang ng paraan upang maabot ang 100% ng population doon sa barangay. Isa pa, available hours. Ibig sabihin, ito bang tubig ninyo, natatanggap nyo lang 6 hours, kumisan 1 oras lang, o kumisan ay kalahating araw lang. Ang purpose ng bawasa at ang ating water facilities ay tatanggapin nila ang tubig within 24 hours. The whole day, kailangan ng tubig, dapat available po siya. Ano pa po? Water quality. Napakahalaga po yung water quality. Ibig sabihin, yung tubig ay tinetest, sinasample, tinetest. At ito po yung magkakaiba. Meron doon sa first substance, susunod sa kabila naman, and so on. Until yung sampling ay makover ang buong water system. So, kasama po yan. So, yung service level, naandyan yung quality, availability, and coverage. Hindi lamang po yan. Ang isa pa po sa performance indicator, yung operational efficiency. Ibig sabihin, sa dami ng connection, meron din pong dami ng mga taong magmamanage. At ang tinitingnan po nating standard dito ay 7 sa 1,000 connection. O
or 7 sa 1,000 mga users or family users. Yan. So yan po yung isa sa mga KPI. Isa pa po ay performance doon sa financial, collection efficiency. Ayaw po natin na dumating sa puntos na mas malaki ang gastos sa kinolekta. So ibig sabihin, merong sistema na kailangang pairalin, merong baguhin, at merong mga policy. At pagdating dito, kailangan na 90 to 98% efficient. Ibig sabihin, mas malaki ang kolekta sa ginagastos o kaya break-even. Pero mahalaga itong tinitingnan po ng ating mga barangay at saka mga local government units. Ang isa pa po ay complaint. Dapat po yung tinatawag nating customer service. At nakikita po natin, napakaraming reklamo yan araw-araw. At ang reklamo na ito, kailangan tugunan ng bawasa. At paano yung matutugunan? Siyempre may record. At base sa standard, at least kahit mga 50% ng mga complaint ay na-address ng ating mga bawasa. So ito po yung ating tinatawag na key performance indicators for water supply. Yan. Ayun, dumako naman tayo sa susunod na tanong. Ang tanong po ay, ano-ano ang mga indikasyon na well-managed ang isang bawasa? Magandang tanong yun, Deb. Ito ay dapat itanong natin sa bawat isa sa atin. Pagdating doon sa tinatawag na well-managed bawasa. Pero ano nga ba yun? Meron pong tatlong indicators na pwede nating pagbasihan pagdating doon sa performance ng bawasa kung well-managed, kung napapatakbo nila ng maayos. Una, tinatawag nating organizational indicators. Anong ibig sabihin nito? Ang organizational indicators ay ito yung mga ginagawa ng ating mga opisyal doon sa bawasa. Nandiyan yung regular meeting, pinag-uusapan nila yung policy, paano ito i-improve, paano ito i-amendahan, at saka yung ginagawa nila yung kanilang job responsibilities dahil sa una pa man, bago sila naluklok, meron ng tinatawag na roles and responsibility na kailangan nilang ipatupad. At meron silang tinatawag na participative ang approach sa pagdating sa meeting. Hindi lamang isang tao ang nagsasalita, kundi collectively, lahat ay nagpa-participate. Pati yung idea ng bawat isa ay binibigyan ng halaga. Ang isa pa po ay nai-implement nila yung policy. Hindi lamang po. Ito pong mahirap. Napakarami tayong policing napakaganda pero karamihan dito ay hindi na ipapatupad ng maayos. So sila din po ang nagpapatupad ng ang policy na ito ay nagagawa ng tama. Kung merong penalty or merong sanction, kailangan na ipapatupad din po ito. At ang mga official ay siyempre sumusunod sila sa mga kanilang mga patakaran. At mahalaga po dito na ang kanilang mga report, ang kanilang mga ginawa, ang kanilang mga accomplishment ay kailangan maipost sa taong bayan. Kailangan nating maipaalam sa mga taong bayan dahil dito makikita nila ay may nagtatrabaho pala yung aming mga opisyal. Meron palang nagagawang maganda yung aming opisyal. Kailangan pong i-post yun. Kailangan pong sabihin sa ating mga taong bayan. Yun po yung una, that is organizational. Pero meron pong pangalawa, which is the physical indicators. Yung physical indicators, yun yung nakikita ninyo. Ito yung nakikita ninyo, yung tangke, yung pipe, yung mga top stand, yung mga faucets. Ano po yun? Dapat merong malinis na tubig. Siyempre. Pero, kung malinis ang tubig, pero ang nakikinabang lamang yung pinakamalapit sa tangke, hindi po yung tama. Pag sinabing physical indicator, dapat ang tubig hindi lamang doon sa malapit sa tangke o malapit doon sa source, kundi sa pinakamalayo na parte na or miyembro ng ating komunidad nakakatanggap ng malakas, enough yung pressure. Ika nga. At ang pressure na ito, pag sinabing enough pressure, hanggang pangalawang palapag ay tataas ang tubig. Ito po yung tinatawag nating pressure. So dapat yung tubig ay equally distributed hanggang sa dulo ng service area or isang barangay. Isa pa po, walang illegal connection. Bakit po? Dahil pagka mayroong illegal connection, maraming hindi nakakakuha ng tubig, ng sapat. So dapat ito ay minamanage ng ating mga bawasa. Walang illegal connection. Ano pa po? Walang sirang gripo, walang tumutulong mga pipes, walang tumutulong mga tangke, and so on. Dapat po ito'y mapangalagaan, ma-repair ng maayos. Ano pa po?
Ang tubig ay nagagamit 24 hours at saka ang lugar ng kanilang source, ito po yung spring, ito po yung well, ay dapat hindi pinamumuhayan ng mga hayop o doon naliligo yung mga hayop o kaya yung ibang tao doon naliligo at naglalaba. Ibig sabihin, yung ating water source should be properly protected, fenced and clean, so that walang contamination, walang mga contamination, mga foreign objects ang papasok doon sa water system. Yon. So, yun ang physical. Ngayon, mayroong financial indicators. Siyempre, yung organization, tapos yung physical, at mayroong financial. Pagdating sa financial, siyempre nangongolekta. Pero ang collection na ito, inire-record ng maayos. Pati yung mga gastusin, tapos yung inire-report po ito, mahalaga itong malaman ng ating mga mamamayan sapagkat dito nabubuo yung tinatawag nating transparency at nakakaroon ng suporta sa taong bayan. So ito yung tatlong indicators. Organizational, physical, at saka financial. Thank you po, sir. Maliban po dito, sir, sino po o ano po ba ang pinakamahalagang factor or indikasyon upang magtagumpay ang isang samahan? Magandang tanong din yon. Dahil ang mga indicators na ito, para masabi natin na mahusay at matagumpay ang samahan, ay merong mga 4 na objectives or factors. Una-una, ang miyembro ay naliliwanagan tungkol sa mga policy, sa mga palutuntunin ng bawasa. Dapat malinaw po yun. In the absence or yung kung walang misinformation, actually nagkakaroon ng confusion at nagkakagulo. So unang-una, ang mga miyembro, ang lahat ng miyembro, lahat po sila, ay dapat malinawan tungkol sa ano ang policy, ano ang pinapatupad para makakuha tayo ng suporta sa kanila. Pangalawa, ang opisyal na binoto po natin ay kailangang merong tinatawag na skills, merong experience. Dahil nahirap po ng isang organisasyon ay pinapatakbo ng isang taong wala pang alam. So dito po, pipili po tayo ng ating mga opisyal na merong kaalaman at may lalaman natin kung saan ang experience nila, ano yung mga ginawa nila sa community and so on na dapat sila ang piliin. Pangatlo, merong policy at ang policy na ito ay patas. Ang policy na ito ay makatarungan at sapat. At ibig sabihin, pwede itong masunod ng mga tao, masunod ng mga opisyal, o sa lahat-lahat ay maging maayos. At ang pang-apat ay functional. Alam niyo po ba yung functional facility? Meron hong functional, yung kalahati ay walang tubig, kalahati ay tumatakbo. Yung bomba ay 1 oras lang tumatakbo, pero ang kailangan mo 24 hours. Functional siya, pero hindi sapat. Kailangan po natin full functional. So, ibig sabihin, lahat ng component ng isang sistema ay gumagana ng maayos. Ayan. Ayan, thank you po, sir. Ang susunod na katanungan po ay, paano naman makakatulong ang community organizing o development sa Bawasa? Sa lahat ng ating ginagawa sa gobyerno, ay sinisimulan natin sa community organizing. Mahalaga po ito. At nakikita natin mahalagang factor ito doon sa Bawasa. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan ng community organizing, dito nakikita natin kung anong meron sila, ano ang kanilang pananaw, ano ang gusto nila. Dahil iba meron tayong mga kapatid na Muslim or sa ibang IPs na iba ang kanilang mga culture. At kailangan nating malaman ito. Kailangan nating maabot sila, pero dapat nating malaman ano ito at papaano natin i-deliver sa kanila. So mahalaga na meron tinatawag nating broad orientation about the system. Na andoon po yung tinatawag na yung awareness kung ano ang dapat nilang gawin para maging safe ang tubig. At sa pamagitan din po ng community organizing, dito natin malalaman ano bang halaga, ano ba yung fee, ano ba yung babayaran namin, sapat ba ito, sobra ba ito, or so on. Kailangan natin malaman yung kanilang damdamin. At ito ay malalaman po natin at may isasagawa natin ito sa pamamagitan ng community organizing. Yan. Yan. Thank you, sir. Sino-sino naman po ang mga kailangang involved dito sa pagtatayo ng Bawasa? Maraming involved kung tutusin. Ito pong Bawasa, at the start, ay kulang sa kaalaman. Maaring meron silang idea, pero kulang sa experience.
At dito nangangailangan ng tulong mula sa ating mga local government units, naandyan yung ating mga mayors, naandyan yung ating mga engineers, naandyan yung mga social workers, and everything. Everybody in the local government unit, kailangan tulungan natin ng bawasa. Yung barangay ay meron din po. Yung barangay council, sanitation council, o barangay officials, kailangan din pong tumulong dahil meron po silang kaalaman na pwedeng ibahagi doon sa ating mga bawasa officials. At meron po tayong tinatawag na core group organization. Ano po itong core group organization? Ito po ay binuo para matulungan yung mag-oorganisa ng isang bawasa. At dahil dito, kailangan pong maabot yung mga marginalized group, yung mga nasa dulo ng ating mga kanayunan, at kailangang marinig po ang kanilang boses pagdating dito sa pag-oorganisa ng ating bawasa. Meron din pong civil society organization na gumagalaw po doon sa barangay at pwede po silang maging miyembro din po. Pero malaking tulong po yung kanilang kaalaman para maging maayos yung community organization. Yan. Next question po, sir. Ano naman po ang mga pangunahing hakbang sa pag-oorganisa ng isang bawasa? Yung mga hakbang sa pag-organize ng bawasa ay unang-una meron tayong tinatawag na preparasyon. Bago ka pumunta sa isang lugar, siyempre aalamin mo, malayo ba yung kailangan ko ng sasakyan, maglalakad ba kami, tapos ilan ba ang dadat na namin mga tao doon. Huwag kayong aasa na papakainin kayo, pero karamihan sa kanila, papakainin kayo. Pero may preparasyon. Ang nakikita lang po natin, pagka nag-organize tayo, kailangan may preparasyon kayo. Ano ang aalamin ninyo, ano yung mga datos na kailangan yung malaman, ano yung isusurvey ninyo para magkaroon kayo ng idea tungkol sa isang barangay. Mahalaga din po, kapag na-organize na ninyo, ano yung mga tatalakayin ninyo. So dapat may agenda kayo. Sino, meron kayong mga protocol na sinasabi. Dapat mag-courtesy call kayo doon sa barangay captain, mag-courtesy call kayo doon sa mga IP chiefs. Yan. Yung mga grupo doon sa barangay, kailangan humingi ng magbigay pugay or courtesy call. Then, sila po yung tutulong mag-mobilize ng mga communities isang meeting place. At doon na ninyo tatalakayin yung mga item ninyo. Hanggang sa huli, meron tinatawag tayong action plan. At yung action plan na yun, dito, sinasabi kung ano yung mga gagawin po natin at yung mga desisyon na nagmumula sa ating mga kabarangay. So, yan po yung ilan sa proseso. At marami pa po ito. Ito yung mga basic lamang po yung nabanggit ko. Ayan. Thank you so much, sir. Ito pala po, sir, ay isang malaking proseso ng pagtatayo ng isang asosasyon ng isang komunidad. At ito yung nabanggit mo nga kanina, sir, pagtutulungan ng komunidad para makapagtayo ng isang asosasyon na ito na magbibigay serbisyo sa patubig at sa sanidad. Maaari po ba kayo, sir, magbigay sa amin ng ilang aktibidad na isinasagawa upang maihanda ang komunidad sa pagtatayo nitong bawasa? Unang-una ay kausapin yung mga local leaders. Pangalawa, alamin kung anong meron sa kanila. Yung economic, yung anong trabaho, anong income. Tapos, alamin yung may mga IPs, ilan yung tinatawag nating mga disabled, yung mga women group, yung mga vulnerable groups, dapat malaman natin yon sapagkat kailangan masirbisyohan sila. Hindi lamang yon, yung terrain, kailangan malaman ninyo kung anong itsura niya, baka naman mahihirapan kayong pagpunta doon. Dapat, doon sa part nito, yung mga activities na pwedeng gawin ay pupulungin nyo pa yung mga potential leaders. Hahanapin nyo pa yung mga potential leaders dahil sila yung posibleng ihalal doon sa organisasyon sa bawasa. At kasama ito doon sa pagtatanungan ninyo, sino yung laging namumuno when it comes to disaster, kapag merong mga naging problema dito sa barangay, sino yung mga namumuno na yon? Dapat ma-identify natin yung mga potential leaders na yon para sila yung pwede nating iboto o mahalal doon sa posisyon. Yan. Ilan lamang yon sa mga posibleng gawin na halimbawa sa community organizing activities. Ayan, napakinggan na po natin ang napakaraming impormasyon patungkol sa bawasa. Magpapatuloy pa po ang ating balitaktakan, pero bago yan ay panoorin po muna natin ang video presentation na ito. Tubig po.
ngunit karamihan nito ay tubig alat. At 3% lamang ang tubig na angkop para sa konsumo ng tao. At sa 3% iyon, 2/3 nito ay nakatago sa mga yelo at glaciers. Ang tubig ay isa sa mga pangunahing kailangan ng tao para mabuhay. Ngunit ito ay binabaliwala at di binibigyan ng pansin, inaaksaya at hindi pinapangalagaan. Ang mga ilog at sapa ay ginagawang tapunan ng iba't ibang uri ng dumi at basura. Ang pagtaas ng pangangailangan ng tubig, kasamang pagbabago ng klima at polusyon, ay hahantong sa kakapusan ng tubig. Sa harap ng lumalalang kakulangan sa supply ng malinis na tubig, sama-sama tayong kumilos, makilahok, makibahagi, maging responsable at higit sa lahat, maging kabahagi ng solusyon. Marami ka nang nabahagi sa amin tungkol dito sa proseso ng pagtatayo ng isang asosasyon na bawasa sa isang barangay. Ngayon sir, pagpatuloy tayo sa tanungan natin. Ito sir, ang tanong namin, gaano po ba kahalaga ang partisipasyon ng bawasa sa pagpapaunlad ng isang komunidad? Magandang tanong yun. Gaano kahalaga ang partisipasyon ng bawasa sa pagpapaunlad ng community? Unang-una, sa pamagitan ng advokasya. Sa pamagitan po ng bawasa, actually, na mobilize natin ang mga community, yung advokasya na yon na gusto nating ilahad sa mga community members ay sa pamagitan ng bawasa. Alam niyo po ba na ang itong water and sanitation is just a trigger. Ibig sabihin, dito pwedeng magsimula ang pag-unlad ng isang barangay sa pamagitan ng water and sanitation. Kung ito ay maayos na ginawa, makikita nyo unti-unting uunlad yung barangay. At susunod yung ibang mga projects of development doon sa barangay na yon. Kaya napakahalaga. Sila ang nagbibigay ng advocacy kung paano magkakaroon ng malinis na tubig at malinis or magandang health, pangangatawan, at ito ay susunod pa sa susunod na mga development objectives. Sa pamagitan po nitong bawasa, magkakaroon tayo ng suporta ng taong bayan. Dahil na-organize sila, nagpa-participate sila, yung pong ibang mga miyembro na hindi nagpa-participate sa development ng isang community, maaakit po nila yon. At pag naakit po nila, lahat na ito, magkakaroon ng magandang participation. At pag nagkaroon ng magandang participation, doon unti-unting uunlad ang ating barangay. Ang isa pa po ay dito, yung mga vulnerable groups ay yung napabayaan. Meron tayong mga segment ng ating or component ng ating community na halos napapabayaan ng ating mga ilang government officials or government institution. Pero sa pamagitan po nito, maaabot po sila. Yung mga gender, yung mga PWD, may kapansanan, yung mga IPs na umiiwas sila sa gobyerno dahil hindi sila nabibigyan ng pansin at serbisyo. Kaya sa pamagitan po nito ng bawasa, pwede silang ma-involve or makasama doon sa development ng isang community. Yan. Kumbaga sir, ang pag-create nitong isang asosasyon na to ay mag-create din ng ripple effect. Yes, maganda yun. Sa isang komunidad. Yes, Jeff. Patungo sa pag-unlad, of course, ng komunidad at ng mga tao dito. Tama nga kanina, sir, nabanggit mo kanina na itong bawasa ay hindi lamang sa pagseserbisyo ng tubig. Yeah. And of course, ito ay nagbibigay din ng ligtas at malinis na tubig na mahalaga sa ating mga kalusugan, especially sa mga bata po na nasa komunidad. Lalong-lalo na yung mga far-flung areas natin. Yes. Tama, sir, no? Tama, Jeff. Ngayon naman, sir, nabanggit mo kanina na meron tayong tinatawag na fee, of course, para masustain itong ating asosasyon o itong serbisyo ng patubig na ito. Ngayon naman, sir, ano po ba ang mga factors na kailangan i-consider natin sa paggawa ng taripa o ng fees dito sa bawasa? Bago ko yun sagutin, Jeff, magbibigay lang po ako ng kaunting background doon.
ito pong water supply po natin na ipinamahagi ng ating national government ay libre. Pero, unfortunately, ito pong mga proyekto na ito, lalo na sa patubig at sanidad, ay napapabayaan. To the point na ay, hindi na tumatakbo, wala ng tubig, wala ng bomba, and so on. Saan tatakbo? Sa munisipyo, kay mayor, kay barangay captain. Ang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na tarif, ito po yung pagbabayad ng mga miyembro. Para magbayad, para masustain yung operation ng facility. Hindi po tatakbo ng maayos ang ating sistema kung walang fee, walang contribution. At kailangan po ito para maging sustain, maging maayos, maging tumagal yung ating serbisyo ng patubig at sanidad. Kaya mahalagang matalakay po natin yung tinatawag nating yung tarif. Ano ba ang komposisyon nito? Paano ito ginagawa? Unang-una, kapag tayo ay iisip paano o magkano yung taripa o yung ibabayad ng ating mga mamamayan, unang-unang ikinukonsidera natin dito ay yung mga pangangailangang gastusin. Necessary expenses. Ito po ay meron tayong mga halimbawa na pwede nating gamitin sa isang barangay, lalo na nagsisimula pa lamang. Pero dito, makakapagbigay sila ng mga idea. Ano ang ginagastos ninyo sa isang water supply system? Electricity, mga tao, mga spare parts, yung mga kailangang, kumbaga, meron pang maraming tao na babayaran mo yan para magre-repair, lalo na yung mga major repair. So pagka ganyan, dapat alam natin yung mga gastusin na yon. Pag nakuha natin yung mga actual na gastusin, kailangan na merong tinatawag na ano naman yung ilan yung mga taong makikinabang or pamilya. Pag nakita natin ito, dapat malaman natin yung total families na makikinabang sa ating water system. Doon, i-divide. Pag na-divide yun, siyempre, malalaman natin, liliit na po yun. For example, 100,000 yung kailangan ng gastos. Pero ito po ay i-divide mo doon sa bawat isang pamilya. Sabihin natin merong 1,000, so meron 10,000. Pag dinivide mo ito, mas maliit. Pero ito ang pagbabasihan kung magkano ang magiging gastos ng bawat isang pamilya. Yan. Thank you po, sir. Kanina po, napahapyawan nyo na po kung ano yung mga expenses na mako-cover ng tariff na i-collect po natin sa ating mga users. Ngayon po, sir, ay maaari nyo po bang isa-isahin or magbigay po kayo ng mga operational expenses po na na-incur ng ating bawasa? Tama yun. Dapat malaman natin yun. Ano-ano yung mga gastos na yun? Unang-una dito sa listahan po namin, meron kaming kodigo. Gastos ng kuryente. Lalo na po ang inyong water supply ay dumedepende sa bomba, elektrisidad. So nangangailangan po ng dapat malaman nyo kada buwan magkano ang ginagastos doon. Maggastos sa chemical. Napakahalaga po ang chemical dahil ito po yung tinatawag na chlorination. Ang chlorination ang pumapatay sa mikrobyo para hindi magkasakit ang mga bata at mga mamamayan. Yung chemical, magkano po yun? Mura lamang po ito, hindi ito kalakihan, pero kailangan ito para ma-treat ng ating madisinfect yung tubig bago inumin ng ating mga mamamayan. Sweldo ng empleyado, meron tayong binabayaran na nagkukumpuni. Tumatakbo, merong gasolina, and so on, may spare part. Kailangan pong malaman din po yun. At honorarium, ito pong ating mga barangay officials or bawasa officials, hindi po sila binibigyan ng sapat na sweldo, yung malaking sweldo, honorarium lamang po. So binibigyan po sila ng karampatang honorarium. At ang iba pa yung mga gastusin, traveling, supplies, mga papel, and so on, and then gastos sa mga materyales sa pagre-repair at depreciation cost. Meron ding kasama po yung depreciation cost at saka yung tubo sa pautang. Meron po kasing mga barangay or meron tayong mga bawasa na merong utang doon sa mga ating mga bangko para matustusan yung pag-expand, pag-improve at pagpapaganda ng kanilang sistema. So yung utang, tubo sa utang kailangang bayaran. So ito po ay nakocompute at alam ito ng ating mga financial officers. Yan. Thank you po, sir. Nabanggit natin kanina, sir, no, na itong taripa, kumbaga, ang isa sa mga nagsisilbing pondo para mas patakbo ang isang water system facility. Oo. Maliban, sir, dito sa taripa or koleksyon na nakukolekt natin sa mga kabahayan, ano po ang napagkukunan natin ng pondo para mas
mas mapalawig at mas ma-maintain ang pagpapatakbo nitong mga water facilities ng Bawasa? Magandang tanong yan, Jeff. Alam niyo po ba na ang water system ay hindi sapat na one time lang? Meron kayong water system. Pero kung tutuusin, ito po ay nasisira, tapos nagde-depreciate to the point na konti na lang yung pinapakinabangan. Dito, kulang talaga ang pondo. At dahil kulang ang pondo, nangangailangan tayo ng other sources. At ito, dito yung tinatawag na subsidy. Meron po ang ating national government, meron po tayong mga private sector na namimigay at tumutulong doon sa mga bawasa. At ito po ay either in cash or in materials o kaya bomba mismo. Yung hindi na bibilhin ng barangay, kundi bomba na ibibigay. Pero dapat yung record, yung information, dapat alam ng barangay yon para sabihin ng pagka merong mag-donate, ganito po ang information na kailangan natin. Ganito po ang kalaking bomba kailangan po natin. So mahalaga yon. Tapos, dito, meron pong loan. Pwede pong mag-loan ang isang asosasyon, pero meron po tayong mga criteria kung pwede silang mag-loan or hindi. So, yun ay titingnan. So, loan is pwede. Meron pong mga barangay, nagbibigay din po sila. Meron silang mga development fund na pwedeng iabuloy or itulong. Meron din po yung munisipyo, even the province. At lumalaki yan. Pagdating sa province, malaki po yung pwedeng maitulong nila. Meron din po tayong mga national government, kagaya ng DILG and other, DSWD and others, na namimigay po ng libre sa ating mga barangays. At ang isa pa, yung mga churches, yung mga religious groups, pwede po silang mag-donate, pwede silang tumulong sa ating mga bawasa. At mga NGOs na nag-ooperate doon sa barangay na yon, at certain point, meron silang pondo para maitustos doon sa operasyon ng bawasa. So, ito, at ang mga miyembro, siyempre, merong membership fee, merong mga tariff. Ito po ay kasama sa pondo na ginagamit natin sa gastusin para ma-operate natin ng maayos ang ating water system. Yan. Ayan, thank you po. Sir, sana po ay nagabayan namin ang aming mga tagapanood kung ano po ba or kung saan sila pwedeng lumapit just in case may kulang sila sa pondo or nangangailangan sila na para ma-maintain nila yung service ng water nila. And also, next question po is, paulit-ulit po kaninang nababanggit ang taripa po or water fee kung tinatawag ninyo, sir. Kaya naman, ano po kaya ang mga factors na dapat isaisip sa pagdisenyo ng taripa sa tubig? Yan. Magandang tanong din yon. Actually, it's a follow-up doon sa unang tinalakay natin na tungkol sa taripa. Pero yung tanong na, ano yung factors na yon na dapat natin makonsider sa paggagawa ng taripa? Unang-una, nabanggit ko, which is lagi kong uulitin, all necessary expenses, lahat ng gastusin dapat ma-consider, dapat ma-include. Iyan ang una. Pangalawa, dapat malaman natin, kaya bang suportahan o bayaran ito ng ating mga pamilya? Beneficiary, dahil sila magbabayad, dapat alam natin yung kakayanan. Can they afford? Kaya ba nilang makapag-share dito? At ang pangalawa, siyempre, bukod sa kakayanan, willing ba silang magbayad? Dapat merong survey. Ang survey na ito ay ginagawa doon sa community organizing pa lang. At dito, inaalam natin kung ang ating contribution ay ganitong amount, sabihin natin 100 pesos a month per family. Sa tingin nyo kaya ay kaya nyong makapag-contribute or makapagbayad? So ito ay in a form of survey at kailangang malaman natin yung kabuuan ng kanilang pananaw pagdating doon sa survey na yon. Kaya ba yung 100 pesos or hindi? Pwede pang tumawad sila and so on. So dapat yun ay ma-record. Willingness to pay at saka ito ay pwede nating ikumpara sa ibang rate doon sa ibang barangay. Baka naman napakataas, baka naman sobrang baba. To the point na hindi mo na halos makover yung operational expense mo. So, dapat ikumpara din natin sa iba. Yan. Thank you so much, sir. Follow up na lang, sir, dun sa dinidiscuss niyo po na taripa. Oo. Siyempre, sir, may proseso tayo ng pagtatatag nitong taripa. Maaari niyo po ba sa amin ibahagi kung ano yung mga hakbang na ginagawa para sa pagtatatag ng taripa or water fee? Kagaya ng nabanggit ko kanina, Jeff, yung bang kailangan malaman mo yung buo. Parang merong listahan yan. Sa listahan na yon, ilalahad mo yon isa-isa, ito-total mo yon. At pagka nakuha mo na yon, titingnan mo yung total families. I-divide mo ngayon yung total na yon sa total families at yun ngayon ang magsisilbing buwanang taripa
na ibabayad ng bawat pamilya. So yun, ganun yung pinaka-process. Makukuha mo yung monthly rate na babayaran ng bawat pamilya. Yan. Follow-up question din po, Sir. Taripa po ulit. Paano po kaya ang pagkalkula ng taripa sa tubig? Okay. Yung pagkalkula sa taripa sa tubig, kagaya ng nabanggit ko, yung formula yung annual, yung tinatawag nating annual water tariff. Makukuha ito sa pamagitan ng yung mga inilistang gastusin, tapos meron pang operational cost, isasama yon, at saka yung tinatawag na annual depreciation cost. Kasama po yan sa financial formulation ng tariff, annual depreciation cost. At ito ay i-divide nga doon sa total number of families. Yan. Yan. Sir, kunin ko lang yung sinabi mo kanina na depreciation cost. Medyo lang tayo dito. Maaari niyo ba sa amin ipaliwanag kung ano itong depreciation cost na inilalagay din natin sa pagkakalkula ng water fee para sa ating mga sambahayan? Magandang tanong yun. Medyo technical yung depreciation cost. Pero alam niyo po ba, ang depreciation cost, illustrate ko sa isang bagay. Ang isang bomba ng tubig, ito po ay meron tinatawag na life service. Merong ilang taon. Ang bomba po, depende po yan sa klase, ito po ay tumatagal ng 5 taon. So, sa loob ng 5 taon, kung ang bomba ninyo is 100,000, tapos, ang buhay niya ay nasa 5 taon, i-divide ninyo kung 100,000 divided by 5, yun na magiging depreciation cost. Kailangan po nating palitan ito dahil yung ating mga component ng water system ay nasisira at bumababa ang efficiency. Ibig sabihin, hindi na masyadong effective. Gumagamit ng maraming kuryente, malakas na kuryente, pero mahina ang itinatakbo ng tubig. So, ibig sabihin, palugi. So, pagka ganito, kailangan nating i-consider yung depreciation cost para pagdating ng panahon na sira ang bomba, meron tayong pera. Hindi mo itatakbo kay Mayor para humingi ng tulong. So, yun po yung tinatawag nating depreciation cost. So, magkano yung cost ng isang component, which is the bomba, gaano katagal siya magsiservisyo, makukuha natin yung annual depreciation cost. At kasama siya sa kokolektahin sa ating mga mamamayan. Thank you po, sir. Naliwanagan na po tayo kung paano kalkulahin ang depreciation cost at kung ano ito. Ang susunod naman pong katanungan ay, ano po ba ang typical na water tariff components? Ayan, siguro po ay nakikita ng ating mga mamamayan yung nasa, yung chart. Dito po sa chart na ito, makikita po niyo po, ang halos pinakamalaki na component ng gastusin ay doon sa salaries and wages. Hindi lamang po ito, almost 30-35%, yung energy cost kapag gumagamit kayo ng bombang merong elektrisidad, ito po ay umaabot hanggang 30%. Malaki po ito. At kasama po dito, kasama din yung tinatawag na maintenance cost, which is about 25%, at saka yung chemicals, which is napakaliit lamang po, about 10 or maximum of 10% lamang po ng kabuuang gastusin. Pero iba po ito kapag merong loan, merong utang yung ating barangay or yung ating bawasa. Pagka dito, kasama po yung pagbabayad ng utang. Isinasama po sila dito. Yung pumbandang itaas na yun na kulay purple, ito po yung tinatawag na amortization. At ito po ay malaki ng kaunti at umaabot po ng about 30% ng kabuuang gastos. So ito po yung typical na makikita po ninyong gastusin ng isang bawasa pagdating sa operation ng water supply system. Yan. Ayan, maraming salamat, sir. Usapang taripa pa rin, sir, sa water fee. Okay. Maaari po ba tayo magbigay, sir, ng sample ng water pricing o tariff? Yan. Kung paano ito kinukompute or kung gaano or magkano ang binabayad o kailangan ibayad ng isang sambaha o isang household na kumukonsumo ng water dito sa bawasa. Sige. Maganda yan. May example para guide po sa ating mga mamamayan, sa mga bawasa members. Ito po ay example lamang po. Pero itong pwedeng magbago. Makikita po ninyo dyan sa screen, makikita po ninyo yung merong consumption in terms of cubic meters, tapos magkano yung water rates. So dito po, makikita po ninyo, unang 10 na kubiko ay merong tinatawag nating rate na 20 pesos.
Baka po itong 20 pesos masyadong mababa na po. Example lang naman po ito. Tapos, ang susunod na higit sa 10 kubiko, from 11 hanggang 20, pwedeng magdagdag ng 3 pesos. That is on top of the 20. So, merong 3 pesos. Ngayon, kung masyadong malakas ang gastos o tinatawag nating pagkonsumo, ito yung mga commercial, mga factory and so on, ito yung mga above 20, 21 to 40, ay pwede kayo magdagdag ng 4 pesos per cubic on top of the 20. And then, kung above pa doon, pwedeng 5. Ngayon, depende po sa inyo yon. Pwede niyong pag-usapan sa barangay or sa bawasa kung ano ang sapat. Baka naman masyadong maliit na ito. Kung ito ang susundin natin, tapos kapos kayo doon sa collection, tapos ang laki pa ng idinadagdag ni Mayor, hindi po sustainable. Magandang ito pong ipinakita ko sa inyo, halimbawa lang naman po ito. Pero pwede niyong pag-usapan kung ano ang nararapat para makover ninyo yung operation and maintenance ng ating water system. Ayun, thank you po, sir. Ngayon po, dito sa Bawasa ulit, saan po naman papasok ang mga roles ng LGU, ng DILG at ng iba pang partnered agencies po? Yan. Unang-una, nabanggit ko po sa inyo kanina. Nabanggit natin ito kanina. Yung LGUs, malaki ang maitutulong nila financially, socially, institutionally. Nagagawa po nilang matulungan dahil may experience sila, meron silang makinarya at meron silang mga tao para tumulong sa ating mga bawasa. Kaya kailangan po natin ng tulong. Huwag kayong mag-atubili. Huwag kayong mahiya na humingi ng tulong sa kanila. So unang-una itong mga LGUs na ito, meron pa rin po ang DILG na andito tumutulong para mabigyan ng kapasidad ang ating mga local government units, provincial, munisipyo, cities, and even barangays. Kasama po ito na tinutulungan natin. Meron po tayong mga programa nito, mostly on capacity development at inaalam natin kung ano yung kanilang pangangailangan sa capacity building bago natin ipatupad ang lahat ng ito. Ngayon, dito, makikita po natin na ang DILG ay nasa picture para matulungan ang ating mga local government. Ito po yung governance na tinatawag, pangangasiwa ng mga proyekto ng ating local government. Ito po yung mandato namin at ito po yung itinutulong po namin. Pero bukod po sa DILG, meron din po yung ibang other agencies like DNR. Sila po yung tumutulong when it comes to yung pagdating po sa patubig dahil sila ang merong kakayanan, sila ang merong equipment, sila ang merong expertise para maghanap kung nasaan ang tubig. Laging problema po natin ito, saan ang tubig? Ngayon, sila po ang pwedeng tumulong dito. Pwede nilang i-map out nasaan yung mga lugar na yun na mayroong potential na tubig. At yun ang i-develop. Yan. At meron pa po yung DPWH, yung mga malalaking infrastructure na pwedeng isama or maging recipient or maserbisyuhan yung ating mga barangay. Kung minsan meron silang programang malawak, pwedeng mahagip or magbenepisyo yung ating barangay. Yon. Thank you, sir. Nabanggit mo nga na ito ay hindi lamang pagtutulungan ng komunidad, kundi kabahagi rin ang ating mga national government agencies at of course ang mga other partner agencies natin para mas maging epektibo at mas maging ma-maintain ang mga water facilities na ito ng Bawasa. Ngayon, sir, pwede mo ba sa amin ibahagi, sir, kung ano po ang mga barangay dito sa Bicol Region na meron pong mga epektibong asosasyon ng Bawasa? Ako, Jeff, parang doon kami mahihirapan. Kasi sa ngayon, wala kaming listahan ng mga barangays na merong organized BWSA. Pero meron kaming merong link, which is the national government, sa NWRB. Ito po yung tinatawag nating listahang tubig. Ito po ay nationwide. Nakalagay po dito lahat yung mga water service provider. By the way, ang water service provider, kasama po dito yung mga Bawasa. Merong water district, merong Manila concessionaire, and so on. So lahat ng mga water service provider na andoon. Pero kasama rin po yung mga Bawasa. So bibigyan na lamang po namin kayo ng Jeff ng listahan na ito, yung link. At doon ninyo makikita sa Region 5, for example, sino-sino yung mga Bawasa at pwede nyo ma-filter yon at magkaroon kayo ng record. Yan. Maraming salamat, Sir Roger. Ngayon, alam na natin ang mga hakbang at pamamaraan kung paano mag-organisa at mapanatili
ang epektibong pamamahala sa isang bawasa? Para mabigyan ng halimbawa ang ating mga viewers, nag-imbita tayo ng isang barangay dito sa Bicol Region na mayroong epektibo at matagumpay na bawasa. Nasa pangalawang yugto na tayo ng ating programa. Nabanggit kanina natin na mayroon tayong tagapagsalita galing sa isang barangay dito sa Bicol Region. Sila ay mula sa Barangay Kabakongan, Manito, Albay. Malugod po naming ipinapakilala si Punong Barangay, Honorable Jose Arteta at ang Bawasa Secretary na si Ms. Regeline Guliat mula sa Kabakongan Waterworks and Sanitation Association Incorporated. Magandang umaga po, Sir at Ma'am. Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa Balangibog. Yes, Sir Jeff. Magandang umaga rin po. Magandang umaga po, Kap. Magandang umaga rin naman. Kamusta po ang naging biyahe ninyo papunta po dito? Okay naman Okay naman po. Mabuti po at safe po kayong nakarating dito sa ating venue. Yes. Sige sir, sir at ma'am, nabanggit kanina natin na inimbitahan po namin kayo para magbahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng inyong mga karanasan tungkol sa pagpapatupad ng pag-oorganisa at pagpapanatili ng isang epektibo at maayos na bawasa. Hello po, sir. Welcome po to DILG. May tanong po ako sa inyo, PB Jose. Ang unang tanong po ay, kailan po ba nag-umpisa ang inyong bawasa po? Ang aming barangay, nag-umpisa po ito nung taong 1990. Sa pamamagitan po ng isang barangay ordinance, sa pamumuno po ni PB Arias Jr., Martin Arias Jr., Bachelier. 2 piso po ang singil lang sa bawat bahay. Umiigib po sa pamamagitan ng top stand o gripo sa labas ng bahay, pero kung sa loob ng mismo ng bahay nila, ang tubig, ito naman ay sinisingil mo pong 5 piso sa bawat buwan. Napakamura po pala Kap ng singil ninyo during that time, 1990 po, no? Medyo matagal na. 2 pesos po kung ang gripo ay top stand. At 5 piso naman po kapag nasa loob ng bahay. Murang-mura po pala nung panahon ninyo ang singil sa serbisyong patubig. Ngayon naman po, Kap o PB, ano po ba ang mga hakbang na inyong ginawa upang maitatag ang bawasa sa inyong barangay? Maaari po ba nating ibahagi sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay? Para po ma-inspire din yung ating mga nakikinig ng mga barangay na magtayo din sila ng isang asosasyon ng bawasa. Ang barangay bawasa po sa amin, na-register po yan noong taong 2007. 2007 po. Medyo matagal na rin po. Ano po ang mga hakbang na ginawa ninyo upang magkaroon o mag-establish po ng isang asosasyon nitong bawasa sa inyong barangay? Ito po, na-rehistro po sa Security and Exclusive Communication. Iyo po ang pagka-registered namin sa SEC. Registered din po pala kayo sa SEC? Opo. Opo, no. Balikan lang natin, tatay, dun sa pag-uorganisa nyo po o pag-organize pa lang nung asosasyon na ito. Ano po ba yung mga ginawa nyo? Nagkaroon po ba kayo ng pagpupulong at kasama po ang mga sambahayan sa inyong barangay? Nagpatawag po kaming public hearing sa barangay. Lahat pong konsumidores doon sa Cover Court, doon namin ginawa ito para mabuo ang organisasyon ng bawasa. Nagkaroon po kayo ng assembleya? Assembleya po. Nag-attend naman din po, of course, ang ating mga sambahayan. Lahat po, pina-attend namin para maintindihan nila kung paano ang pagpatakbo ng bawasa. Doon po, sir, sa naging assembleya nyo, nagkaroon na po ba kayo agad ng eleksyon ng opisyales at kung sino ang
tinukoy nyo rin po ba ang mga kwalipikadong miyembro dito po sa Asosasyon ng Bawasa? Doon po mismo, ginawa namin ang eleksyon at saka pigbutuan po yun. Hindi turo-turo lang yun. Kaya pinili namin kung talagang rarapat sila o talagang tama sila magserbisyo. Ayan po. Maliban po doon PD sa election, ano po yung mga ginagawa ninyo pa para nagkakaroon po ba kayo ng quarterly meeting para mas mapanatili at mas maitaguyod pa ang organisasyon na ito? Mayroon po. Okay po, sir. May katanungan naman po ako para sa ating Bawasa Secretary, pero thank you po, PB. Kanina po nabahagi ni PB sa atin na 2 pesos tsaka 5 pesos pa lang po ang sinisingil nyo noong unang beses po o nung buo po na organisa ang Bawasa. Ngayon naman po, Bawasa Sec, magkano naman po ang binabayaran po ng tubig ng ating mga users? Yes, salamat po, Ma'am Deb. Sa ngayon po, kami po ay sumisingil na ng 20 pesos kada bahay po at kada buwan din po ang pangongolekta na ginagawa ng aming treasurer. At halimbawa man po ay may mga consumer po, konsumidores na hindi po nakakapagbayad, binibigyan po namin sila ng palugit na hanggang 3 buwan lang po. At kung sakali man po na hindi sila makabayad, nag-ano po kami ng policy na puputulan po sila ng linya ng tubig. Pero so far po, wala pa naman kaming na-experience na naputulan ng, kasi active naman po yung mga consumer sa aming lugar na nandun po nagbabayad po sila ng maayos. Sakali po ma'am na magkaroon ng insidente na naputulan ang isang household, meron po ba siyang reconnection fee or ano po, magkano po ang babayaran nila yes para mabalik po yung supply ng tubig? Meron po, sir. Meron po kaming tinalagang halaga na 250 pesos para po sa reconnection fee. Sakali man po sila ay makaranas na maputulan ng linya ng tubig. Okay ma'am, maraming salamat po, Secretary. Balikan ko lang ma'am yung sa pagpapakabit nitong water supply dito sa inyong asosasyon. Siguro itatanong ng ating mga tagapakinig, yung materialis po ba ng, of course, yung tubo, yung gripo, sino po ang mag-shoulder noon para magkaroon ng supply ng tubig ang isang household? Since po active po ang treasurer namin sa pangongolekta every month, meron po kami itinatalagang halaga para po dun sa mga kailangan pong pagkagastusan. Halimbawa man po ay mga sirang tubo na kailangan pong palitan, doon po kami kumukuha ng budget sa kanyang mga nakoleksyon na halaga po. At para din po doon, sa aming organisasyon, meron po kami naka-assign din po ng mga gagawa ng mga nasirang tubo po. Ito ma'am ay sa maintenance. Maintenance na po, papasok yun. Kapag halimbawa ako isang household, gusto ko magkaroon ng connection ng water supply sa aming bahay. Yung gagastusin ba sa tubo, sa gripo, ako ba ma'am ang mag-shoulder noon bilang isang household? Or doon na po ba yun sa Bawasa? Sa amin po kasi kapag once nag-apply ka po doon sa aming organisasyon, mababa lang naman po ang sinisingil namin sa membership fee. 50 pesos lang po ang babayaran ng isang mag-a-apply ng tubig. Sa kanya na yun ma'am na shoulder niya po yun. Magbabayad po siya. Pero yung materialis po, sa kanya na din po kasabay. Okay. Mura-mura po pala manpower lang po ng tubig sa inyo po. Okay, follow-up question po, Bawasa Sec. Magkano naman po inaabot ang inyong nakokolekta po every month? Sa ngayon po, ma'am, umaabot naman po siya ng 4,000 to 7,000 pesos kada buwan po ang nakokolekta ng aming treasurer. Sapat naman po ba ito para makover po lahat ng operational expenses nyo po? Yes po. Sapat naman po siya. Doon po binabawas namin yung mga pinagkakagastusan, lalong-lalo na po sa maintenance, tsaka yun nga po, ma'am. Sapat po ang pondo ng aming asosasyon. Thank you po, ma'am. Talagang sasapat po ito kasi active ang mga users, ang mga household. Thank you po. And of course, nabanggit kanina ni ma'am na wala pang naputulan. Very diligent and religious na magbayad ng kanilang monthly dues. Very responsible sila. Tunay nga ma'am na maganda itong modelo nyo ng asosasyon ng Bawasa po, no? Pwede niyo po ba sa amin ma'am ibahagi
ang mga magagandang kasanayan o mga best practices na ginagawa niyo po sa inyong asosasyon na patunay din na napapanatili inyong matatag at maganda ang serbisyo nitong Bawasa? Salamat po sa tanong. Yun nga po, sir, patuloy po ang aming asosasyon na nagkakandak po kami ng quarterly meeting para nandun po na na-update ang lahat ng miyembro at nandun po na nakikita yung transparency talaga na kung saan lahat ng nagagastos, lahat ng nakokolekta ay talagang na-inform po ang lahat ng miyembro ng aming asosasyon. At lalong-lalo na po may mga ini-schedule din po kaming paglilinis ng tangke. At kada buwan po, twice a month po kaming naglilinis ng tangke, tsaka nagpapatest din po kami ng tubig para safe pa rin po siyang inumin ng mga mamamayan sa aming lugar na nandoon talaga na safe drinking water din po ang pinagmumula ng aming tubig. Sa DOH po yun, sa sanidad po, nagpapatest ng tubig. Nabanggit nyo kanina, ma'am, no, na may scheduling kayo ng paglilinis ng tangke. Ito po ba ay voluntary po ang mga miyembro natin na naglilinis ng tangke? Yes po, voluntary yung mga sa member po namin na nag-ayos ng naglilinis, nag-maintenance po ng tulong-tulong po. Tulong-tulong po sila para sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga tangke. Yes. At very admirable po, ma'am, na every 6 months nagpapatest po kayo sa DOH ng kalidad ng tubig nyo upang mas masiguro nga at na malinis at ligtas ang tubig na iniinom ng inyong mga kabarangay. Maliban po dun man sa nabanggit nyo po, ano po yung mga best practices na ginagawa nyo po sa inyong asosasyon? Ayun po, number 1 po talaga is yung tiwala ng bawat membro sa aming samahan. Kasi nandun na yung kakayanan namin ng bawat isa na isi-share namin at nagtutulungan talaga kami para magkaroon po ng maayos na organisasyon. At saka meron din po kaming yung dahil po dyan sa Bawasa, yung mga lahat po ng kabahayan ay nabigyan na po ng malinis at maayos na daloy ng tubig kanila. Salamat po, Secretary. Katanungan po ito ulit para sa inyong parehas po, PB tsaka Secretary po. Sa inyong palagay po ba, paano po nakatulong sa inyong barangay ang Bawasa? Malaki po ba ang naging bahagi nito sa pagpapaunlad po ng inyong barangay po? Yes po, malaking tulong po talaga ang Bawasa sa aming barangay. Di ba, Kap? Lalong-lalo na sa mga estudyante, kailangan po talaga sa una-una, pag sa umaga ang tubig. Ang eskwelahan po sa amin, pinakabitan po namin ng tubig. May sarili po silang pusit. Wala po siyang bayad, libre po yan. Yes. Saka po ang simbahan namin, ang chapel namin, mayroon po yan nakabit na sariling pusit. Wala pong bayad yan. At saka sa amin, sa barangay namin, mayroon kaming bayanihan. Yung mga tatanim sa bundok, pinalagyan namin tong tubig. Sa bawat kubo nila, may pusit sila. Walang bayad po yan, libre po sila. Lahat namang tatanim doon sa amin sa bundok. Yes po. Idadagdag ko rin po doon yung sa school. Tulad nga ng nabanggit ni Kap, na meron po kami doon ng mga hand washing area para isa rin po yun sa mga na maiwasan po na magkasakit yung mga kabataan. Kasi number 1 po talaga, lagi maghugas ng kamay para maligtas at maiwasan pong magkasakit. Nakakatuwa po na malaman po, Kap at Ma'am, na hindi lang po pala ang mga sambahayan sa inyong lugar ang nasiservisyohan nitong Bawasa. Yes. Nakapag-extend na rin po kayo ng libre sa mga eskwelahan, sa simbahan, at maging sa mga magsasaka sa inyong lugar. Tunay pong kahanga-hanga ang naging epektibo at matagumpay na pagpapatupad niyo po o pag-oorganisa nitong Bawasa. Yes. Kung ganito po sana sa lahat, no? Sa lahat ng barangay o sa lahat ng komunidad sa Pilipinas ay sa tingin natin mas magiging maunlad, lalong-lalo na yung mga malalayong lugar. Yes, Kaya naman po pala, no? Ito, isang patunay ito, si Kap at si Secretary, na kaya nating magtagumpay. Basta tayo ay may pagtutulungan, kabahagi ang mga tao sa ating lugar, at kabahagi rin, of course, ang ating mga national government agencies.
Maraming salamat po, PB Jose at Bawasa Sec Regeline. Hindi pa po tayo nagtatapos dahil para po sa ating mga tagapanood, kung meron po kayong katanungan o paglilinaw ay malugod po namin kayong inaanyayahan na ipadala ang inyong mensahe sa ating comment section po. At yan lahat ay sasagutin ng ating mga panauhin po. Pero bago po tayo dumako sa mga katanungan ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay, panoorin po muna natin itong isang video presentation. Kabakongan, isang maliit na barangay na matatagpuan sa bayan ng Manito, probinsya ng Albay, na may mahigit kumulang na 966 na populasyon at mayroon 220 na kabahayan. Noong taon 1990, ang barangay ay humarap sa isang malaking hamon, ang magkaroon ng isang malinis at sapat na supply ng tubig. Kaya naman sa pagkakaisa at pag-usap ng mga kabahayan sa barangay, sila ay nagtatag ng isang Barangay Waterworks and Sanitation Association o mas kilala sa tawag na Bawasa. At pinagtibay naman ito ng isang ordinansa ng barangay na pinamumunuan noon ni Punong Barangay Martin Arias Bachiller. Ang asosasyon ay tumagal at nanatiling isang matatag sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga residente ng barangay. Sila ay bumuo ng mga lider na mga ngasiwa sa pamamalakad nito. Kada 3 buwan, sila ay nagkakaroon ng pagpupulong para sa lahat ng miyembro. Dito, pinag-uusapan ang mga patakaran, pananalapi at pag-uulat tungkol sa lahat ng alalahanin ng proyekto. Sa umpisa, sila ay naniningil ng 2 piso kada kabahayan. Kung ito ay umiigib lang sa pampublikong gripo. At 5 piso naman kung ang isang bahay ay direkto na mismo ang tubig sa loob. Taong 2007, ang asosasyon ay tuluyang ngang narehistro sa Security and Exchange Commission. Mula noon, ang Bawasa ay lalong tumibay at naging matatag sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga patakaran at alituntunin. Sa kasulukuyan, ang Bawasa ng Barangay Kabakongan ay nakatuon sa patuloy na pagpapaunlad ng lahat ng pasilidad at serbisyo para sa pagpapanatili ng isang malinis at sapat na inuming tubig. Ating talakayan dito pa rin sa Balangibog Episode 12. Napanood po natin kanina ang tungkol sa Bawasa ng Barangay Kabakongan sa Manito, Albay at kung paano ito nakatulong sa pag-unlad ng kanilang komunidad, bunga ng pagtutulungan at malasakit ng isa't isa. Kaya naman, ngayon ay dadako na tayo sa ating open forum. Muli po namin inaanyayahan ang ating mga Facebook Live viewers na i-comment sa comment section ang inyong mga katanungan. At ito po ay sasagutin ng ating mga bisita sa araw na ito. Ayan. Meron na tayong isang, may questions na dito. Para po ito kay Sir Roger, ano po ang mga dokumento ang kailangan namin ipasa sa Securities and Exchange Commission para magparehistro? Ang mga dokumento na kailangan natin, Deb, ay yung Constitution and Bylaws. Actually, templated na rin ito dun sa SEC. Actually, kailangan kunin siya sa SEC pero kailangan fill-upan ng mga miyembro. Tapos, siyempre, ito po ay may kailangang ipakita yung ID at saka yung mga board members, sino yung mga initial board members po ng asosasyon. Kailangan pong nakapirma po sila doon. So, kailangan ipakita rin yung ID. But in terms of yung mga templates na naandun din po, hihingin nyo lang sa kanila, pipilapan, then isasubmit po yun sa SEC. Yan. Thank you po, sir. So para po sa kalinawan ng ating mga tagapanood, mas mabuti po kung bibisitahin na lang nila yung office ng Securities and Exchange Commission po. Follow-up question siguro ito, Sir Roger. No? Ito, meron tayong katanungan dito. May bayad po ba ang pagpaparehistro sa SEC? If yes po, magkano po ang babayaran? Sir Roger? Of course, may bayad naman ito.
Hindi naman ito kalakihan, pero sa ngayon medyo reasonable yung price. So actually, yung babayaran ng mag-a-apply ay aabot doon sa 2,245. Ito yung tinatawag na regular non-stock corporation. So ito po yung amount, tapos pero meron pa pong ibang babayaran. Hindi lamang po doon, merong tinatawag na membership book. Masyadong particular ang SEC po natin, sino-sino yung mga miyembro nito. So meron silang book at ito'y babayaran din po na 400 pesos sa bawat libro. Pero makapal po ito, marami itong space para bago mapuno. Pero ito po ang mga babayaran, 2,245 para doon sa non-stock corporation and then 400 para doon sa membership book. Ayan. Katanungan po ulit para sa inyo, Sir Roger. Yung Localized Customer Service Code, sino po ba ang dapat gumawa nito? Ang nagbabalangkas nito or nagpe-prepare ay yung ating mga bawasa officials, sila. Pero ito ay ihahatid doon or ibibigay doon sa Board of Directors na sila yung mag-approve. Pero ito ay dumaan sa proseso ng participatory. Ibig sabihin, yung bylaws nila, itong sa Customer Service Code, ito ay dumaan doon sa consultation, doon sa mga community. So kinuha nila yung mga comments, ano ang pwedeng pagbabago and so on. And then once na nakuha po nila yon, ilalagay ngayon. So yung merong working group na gagawa nito, which is the bawasa officials or officers, sila yung mag-drop at magre-recommend, and then finally, ito ay a-approvehan ng Board of Directors. Ito, may isa pa tayong katanungan. Siguro ito para kay PB Jose. No? Sino-sino po ba ang pwede maging miyembro ng bawasa? Kahit bata, kahit matanda, pag may kwalifikasyon na kaya nila magpatakbo ng organisasyon, pwede po yun. So pwede po ang mga matanda, bata, kahit po mga indigenous peoples, pwede rin po. O yung mga katutubo. Oo, pwede rin yun. Walang pinipili dyan, basta kaya niya atubangin ang obligasyon. Okay, thank you so much, PB. Another question po for Sir Roger. Paano po ang pagpagawa ng taripa? Ito ay natin kanina, na ipaliwanag, pero isa-summarize ko lang. Yung paggagawa ng taripa, kailangang malaman ninyo yung mga actual na gastusin. At base doon sa mga record ng ating financial officer, treasurer, at saka yung financial staff, bookkeeper, makikita natin yung actual. Pag nakuha natin yung actual, ito ay kailangan malaman din natin yung depreciation cost. Kanina, naipaliwanag ko yung depreciation cost. Yung total cost, for example, ng bomba, gaano katagal siya gagamitin, for example, 5 years, makukuha niyo yung annual depreciation cost. So pagka nalaman na natin yung expenses, lahat ng expenses, tapos yung operation and maintenance expenses, at saka yung depreciation cost, i-divide ito sa total household or total families. At makikita natin yung annual at divide by 12, makukuha natin yung monthly fee. Yan. Okay po, thank you po, sir. Pero parang sa inyo pa rin po itong katanungan na ito po. Etong mga tanong po ay galing naman po sa ating LGUs at ang unang nagtanong ay from LGU Magallanes po. Ang unang katanungan niya po ay, kailan po ba dapat mag-organize ng bawasa? Mandatory po ba ito? Hindi ko masabing mandatory, pero kailangan ito, mag-organize ng bawasa, lalo na doon sa mga barangay, yung malalayo. Ang bawasa na ito, ang pinaka-main purpose nito, ma-organize, ma-maintain, at ibig sabihin, mahabang panahon na pakikinabangan ng barangay. Ang service life po ng isang bawasa, ng isang water facilities level 2 or level 3 ay 20 to 25 years. Imagine niyo po yun. Kung maganda ang pagkakakonstruct, tapos wala pong mag-maintain, at kung minsan po, ang nagme-maintain ito yung barangay captain, barangay council, o kung minsan yung pong ating mga munisipyo, pero napakarami nilang ginagawa. Para hindi po sila maabala, mas magandang mag-organize ng mga bawasa. Pero tinitingnan din po natin kung paano siya i-organize in such a way na mas effective yung management. So kung minsan, meron tayong mga kino-consolidate natin yung mga bawasa, tapos merong isang mas expert na tumutulong at tumitingin kung paano mapapaayos yung kanilang operation.
So initially, kailangan natin ng mawasa to maintain. Pero darating ang panahon, baka merong higher level kung paano magiging effective, magiging professionalize. Maganda yung term na professionalize yung mga miyembro ng bawasa or yung service provider. So yan. Thank you po, sir. Meron pa pong tanong from LGU Magallanes din po ulit. Mas okay ba ito compared kung barangay ang nagmamanage ng water system sa barangay? Nabanggit ko po kanina, ang mga barangay councils, mga barangay officials ay busy. Imagine niyo po yun, busy. Tapos idadagdag niyo yung responsibility ng pagpapatakbo ng water system. Hindi po masalimuot din po ang ating pagpapatakbo ng sistema. Imagine niyo kung hati at napakarami niyong ginagawa, tapos meron niyo pang serbisyo dito sa bawasa. Tanong, balik, kaya hubang panagutan or i-shoulder ng ating mga barangay officials? Tanong lang po, pero kung kaya, pwede naman po yon. Ayan, meron pa po sa thank you so much, Sir Roger. Ito naman, sa FB, comment section natin ito nakuha na tanong. From Leia Cardel Costo. Ito yung tanong niya. Kung may bawasan na po, can the organization have a say or right to oppose? Halimbawa, some members, aside from access to bawasa, would like to have their own backyard electric water pump. Yan. Maganda yung tanong. Ito yung typical na problema. Paano kung ako, meron akong project doon sa bahay ko, nakakailangan ng maraming tubig, nagpatayo ako ng bomba and so on. Diyan dapat pumasok yung policy. Dapat pag-usapan. Kasi kapag ito ay makakaapekto sa pangkalahatan, dapat busisiin ay pag-usapan ng board at ilagay ito doon sa policy. Kasi kung hindi po ito ito po yung mga sa Maynila, for example, meron silang tangke tapos nilagyan ng booster pump. Ang booster pump na ito idinirekta doon sa pipe. So ibig sabihin, ang lakas ng booster pump, ang lakas ng higop to the point na yung mga kapitbahay, yung nasa baba, wala nang tubig. So pagka ganon, dapat meron kayong policy, meron kayong mga alituntunin pagdating sa ganon. At ito, kailangan ng tulong ng engineer, kailangan ng tulong ng mga organizers natin kung paano gagawin yun ng tama na hindi madidihado ang ibang miyembro ng ating komunidad. Yan. Thank you po, sir. So malinaw po, babalik tayo sa policy natin na dapat yung policy natin ay napag-usapan talaga at naaprubahan ng lahat ng tao na involved sa ating babasa at pati na rin po yung ating users. May mga katanungan pa po ba tayo sa comment section? Meron pa tayo, isa pang katanungan from comment section. Galing pa rin kay Ma'am Leia Cardel Costo. Ito po yung tanong niya. Sino po ang nag-a-approve ng tariff? Saan na office ipinapa-approve? Sige, magandang tanong pero medyo complex in a sense na sino talaga. Doon sa present setup ngayon, ang tariff ay dinidiscuss muna ito kaya nga meron tayong survey sa community. Pag nag-survey ka sa community, aalamin mo yung kanilang damdamin tungkol doon. So, pero ipapaliwanag yon. Kailangan po ito yung mga gastusin natin. Tapos, pag i-divide natin sa mga miyembro para alam natin magkano ang babayaran ng bawat pamilya. Pero, ito po ay merong participatory process. Ito po ay i-discuss sa buong community. Ipinresent po yan, mayroong General Assembly. Tapos, ito pong General Assembly nito, dito ilalahad ng mga bawasa, ano ba yung ating pinopropose. At kailangan natin yung isang guni sa kanila at sila rin mag-approve. Actually, in principle, dapat Board of Director, pero sa isang banda, kumisan yung Board of Director, isinasangguni pa sa General Assembly para makuha yung pulso ng bayan. So, ibig sabihin dito, pwedeng i-subject doon sa tinatawag nating General Assembly. Pero on the higher level, ibig sabihin doon sa LGU, meron din silang mga panuntunan. So yung panuntunan na ito yung mag-guide, kagaya ng nabanggit natin kanina, paano mag-devise, mag-formulate ng tariff. So kasama po yun, meron pang sinasabi, yung pinakamahihirap na pamilya sa barangay, i-consider mo sila. Ibig sabihin, yung 5% hindi dapat lalampas ng 5% ng kanilang income. So kasama yan na ibibigyan ng pansin sa pag-formulate ng tariff. So
In terms of approval, pwedeng sa Board of Directors, pero isa-subject yan doon sa General Assembly, pero meron pa rin guidance sa national government na meron doong proseso, kagaya din sa mga mahihirap, dapat affordable sa kanila. Kaya hindi mo pwedeng taasan ng napakataas. Yun. Another question po from Ma'am Leia Cardel Costo, may minimum na monthly payment. Iba sa residential, iba pag commercial. Applicable po ba ito sa Bawasa? O kagaya po ng example natin po kanina, ipinakita natin, yung merong minimum, yung flat rate, 1 to 20 cubic na tubig. Tapos, pag lumampas dito, meron ng incremental increase. Magdadagdag ka ng 3 piso, for example, from 11 to 20 cubic na dagdag ha, dagdag. Yung magdadagdag ka per cubic na 3 pesos per cubic on top of the 20. Then, kung mas malaki pa yung gastos nila, yung sa konsumo ng tubig, mas mataas naman po. So, incremental. Pwede po yung pag-usapan ng ating mga board at saka yung ating mga Bawasa members. At yun nga po, pwedeng i-apply yung commercial at saka yung mga factory and so on, yung mga tindahan and so on. Thank you so much, Roger. Ito, mayroon pa si Ma'am Leia Cardel Costo na statement. Sabi niya, yung facilities and machines ng Bawasa po considered as improvement doon sa lote. Generally, taxable. There should be an instruction or law from national on how the improvement will be treated as far as real property tax is concerned. Any comment dyan, sir? Roger? I'm not in the position but mayroong konting knowledge lang. When it comes to taxation, yung pong improvement, alam ko po yun doon sa real estate, kung merong improvement, nagbabagong value. Ngayon, pagdating naman dito sa Bawasa, which is in Bawasa, sa water system, pagka ito po ay sa isang lugar ay nagkaroon ng pagbabago, kumaga nag-increase yung kanilang mga activities, economic activities, posibleng magkaroon po ng increase dahil nandun yung value ng real property. Pero correspondingly, ito ay pag-aaralan at meron pong mga sapat na agency na sapat na pwedeng makapagsabi ng proper guidance, legal guidance pagdating sa usaping ito. Yan. Ayan po. From Ma'am Leia Cardel Costo ulit na question. Pwede naman po siguro kumita ang Bawasa. Taxable po ba kapag may income? Paano po ang magiging tax exempt? Ayan. Ito siguro, sir, tungkol naman dito sa para maging income generating din siguro yung Bawasa. Napansin niyo po ba yung ating registration sa SEC? Corporate non-stock. Pagka po yung non-stock, ang pagkakaalam ko po doon ay wala kang profit or profit sharing. Alam ko po yun, ano? Pero baka mali po ako, but you can correct yung aking idea. Pero pagka po yung non-stock, ibig sabihin non-profit po yan. So, wala pong income. Yung income po nito ay ginagamit doon sa pagtustos, pag-improve ng facility at hindi ibinabahagi doon sa mga Bawasa member or board members. So, yun po yung aking idea dito but pwede po nating i-research pa yung pong yung ating pong inyong katanungan. Ayan, salamat po. Okay, salamat. Salamat po, Sir Roger. Ayan po. I hope po nasagot na ni Sir Roger yung mga katanungan po ni Ma'am Leia kanina po. Ito naman po from Ma'am Genoveva de Hucos Muico. Galing din ito na katanungan sa ating FB Comsec. Ayan po. Ito po yung tanong niya. Good morning po, Ma'am Sir. Meron na po kaming Bawasa dati. Mga year 2012 to 2014. Funded ng NGO Red Cross. Naging maayos at araw-araw may organizations kami na siyang nagsusustain ng lahat. Ngunit sa isang kalamidad na dumaan noong year 2015 to 2016 ay nasira lahat ng tubo at kinain ng malakas na high tide at hindi na namin na-recover ang lahat. Okay, siguro ang tanong dito ni Ma'am is paano po ang pagbangon ng kanilang organization, sir? Any comment, Sir Roger? Maganda yung tanong ni Ma'am Jeff, maganda yun. Pero pagdating dito sa disaster, actually, pagka ganun, halos nawala na. Mga pipes nawala na, baka titangke na inanod na rin. So, totally wala. Pagdating dito,
kailangan na tayong humingi ng tulong sa ibang mga government agency. At alam ko noon, yung OCD, nagbibigay Office of Civil Defense, meron silang pondo pagdating dito sa mga water system na nasalanta at talagang totally na wipe out. So pagdating dito, kailangan natin humingi ng tulong pa sa national government or donors na pwedeng tumulong. Entirely new system pa si ito. So, kailangan natin ng malaking pondo at tulong ng national government or donors. Yan. Ayan po. Sana po nasagot ni Sir Roger ang tanong ni Ma'am Genoveva de Hucos Muyco. Another question po. Okay po. From Barangay Mabini, Jovellar, Albay. Ang tanong po niya ay, applicable po ba, sir, ang bawasa kahit na may nawasa na sa aming barangay? Sir Roger? May kaunting background sana to. Pag bawasa is barangay, tapos yung nawasa baka mas malaki. Ang understanding ko lang pagka ginawa nilang nawasa, mas broader at mas malaki yung coverage at mas malaki yung kanilang mga consumption at saka income. Pag galing dito, kung ano yung higher, kasi ang pinaka-basic is bawasa. Yan ang inaasahan natin, bawasa. Pero habang umuunlad, parang nagiging water district, nagiging concessionaire, yung tipong Maynilad at Manila, yung talagang napakalaki. Pwede naman po, hindi mo na kailangan mag-create ng bawasa dahil yung mas malaki na yon na organisasyon at mas malawak at komplikado, sila ang magmamanage noong mga system. Yan. Kaya ang tining ko dito, medyo mas progresibo na ito at mas malawak. Yan. Okay, thank you po, Sir Roger. Yan po. Ito naman, another question from RD Almeida, San Buenaventura. Watching from Batuan, Island of Masbate. Hello po sa ating mga tagapakinig sa Masbate. Amazing and commendation po sa more inclusive online platform. Shout out din po, my regard sa maganda at magaling na signed language interpreter na si Tita TD. Ayan po. And of course, isa pa, from Ma'am Lea Cardel Costo. Okay, ito yung tanong ni Ma'am Lea. Napakaganda ng project. Magiging affordable ang water at magkakaroon ng heightened appreciation ang mga members sa kahalagahan ng water resources. Hindi pala ito tanong, ito ay pala ay isang comment ni Ma'am Lea. Okay. Maraming salamat po sa napaka-impormatibong balitaktakan, Sir Roger, PB Jose at Buwasa Secretary Regeline, and of course, kay Ma'am Teresita na ating sign language interpreter. Yan, napansin po nyo, may sign language interpreter po tayo because we promote inclusivity. Maraming salamat din po sa ating mga viewers na hindi bumitiw sa pakikinig sa episode na ito at sa inyong patuloy na suporta. Pero bago po tayo magpaalam, Ma'am Sir, ay bibigyan po namin kayo ng konting kumbaga pa konsuelo for gracing our episode with your time, your presence, and of course, your knowledge dito po sa ating napakalagang topic na bawasa. Ayan po, we were going to award Certificate of Appreciation po. The certificate reads, Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government, Regional Office 5, Certificate of Appreciation is presented to in grateful acknowledgement and commendation of his valuable insights as knowledge sharer during the Balangibog series, Organization and Management of Barangay Water Works and Sanitation Association, held on April 23, 2025 at DILG Training Hall, Legazpi City, given this 23rd day of April 2025 at DILG Training Hall, Legazpi City, signed by Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., Seso 3, Regional Director. Ayan po. Maraming salamat po, Honorable Jose Arte at si Bawasa SecGen, Secretary Regeline Goliat. And of course, the same Certificate of Appreciation is also awarded to
Sir Rogelio B. Ocampo in grateful acknowledgement and commendation of his valuable insights as resource speaker during the Balangibog Series Organization and Management of Barangay Water Works and Sanitation Association, held on April 23, 2025 at DILG Training Hall, Legazpi City. Given this 23rd day of April 2025 at DILG Training Hall, Legazpi City, signed by, of course, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., Sesto 3, our Regional Director. Sir, we present to you with a Certificate of Appreciation. Maraming salamat po. Along with our simple token. Maraming salamat po, sir. There you have it, ladies and gentlemen. That concludes the 12th episode of the DILG Region 5 Bicol LGRRC's talk show, Balangibog. A reminder for everyone to fill out the feedback form posted on the comment section. Tune in for our next episode of Balangibog. Ako po muli si LGOO2 Jeff. Dito sa DILG, lagi kaming handa ibalangibog ang mga programa, batas, at mga best practices sa ating mamamayan sapagkat we believe that sharing knowledge, achieving excellence para sa bagong Pilipinas. Kindly follow our DILG Region 5 Facebook page and subscribe to our YouTube channel at DILG Region 5 for more updates on our next episode. Tulungan niyo po kami sa pagbabalangibog by clicking the share button. Hanggang sa muli, paalam!